Yung gusto na laging bida at tama, walang iba kung hindi ito pong si Senator Judge Alan Peter Cayetano, mukhang hindi po natin malaman ngayon, pero malamang sa malamang kakampi naman ito ni Sara Duterte, yun naman talaga ang nakikita natin sa kanya. Kaso lang mukhang hindi po ganun ang nangyari kahapon, sapagkat sa kanyang pagnanais na perhaps mapaganda yung panig nitong si Sara Duterte kaugnay ng kinakaharap po na impeachment complaint o articles po nito sa pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo, mistula pang nadiin itong si Sara Duterte. Akalain mo, magtanong ba naman siya doon sa competent witness na NBI agent na si Kalilong kung ito po ba ay pagbabanta? Ano ang naging sagot nitong si NBI agent Kalilong? Pakinggan po natin mga tol. Ito pong naging palitan po nila ng tanong at kasagutan. My last question is, how did you characterize the threat of the Vice President to the President? Given that ang exact words niya, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na akong tao, sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako. So that I'll be fair to you and not vague, no? Did that phrase, kapag pinatay ako, have any bearing in your investigation? Yes, Your Honor. And what was that bearing or thoughts in your mind? First of all po, dun sa statement, may nakausap na po. It already took place before pa yung mangyari yung meeting. And nung condition... I'm not talking about yung may kinausap na para pumatay. Ang sinasabi ko, yung sinabi niya na pag pinatay ako. Yes, Your Honor. How did that affect your investigation? There is a condition na kapag pinatay siya. But as we can see, it's only applicable if there is only two parties. The statement make a loophole wherein a third party can use that na kapag namatay si BP, ma-execute ngayon yung statement ni BP na may nakausap na siya without the participation of the one mentioned, the President, the First Lady, and the Speaker of the House, Your Honor. That's fair. But what I'm saying is that in your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer. I'm just trying to follow the logic na pag sinabi kong pakukulong kita, Mr. Witness, pag nagsinungaling ka under oath, then it's actually not a threat. It's a legal... I'm just telling you the law, di ba? Pero pag sinabi kong pag hindi ka sumunod sa akin, ano yung kita? So, that's my last question lang. So, how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind? Because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the I have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat? Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional, which Based on your affidavit? affidavit. But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo? The threat is absolute, sir. Okay. Thank you. Okay. May nakuha ba si Alan Peter Cayetano na pabor para sa depensa doon? Wala. No? Sabi niya, Ateneo graduate siya. UP graduate ito pong si Pia Cayetano. In short mga tol, parang itong dalawa na magkapatid na ito diyan po sa Senado ngayon, pinagmamalaki nila na sila'y graduate diyan sa mga prestigious university na yan ng College of Law. Pero it appears now na yung pagmamagaling nitong si Alan Peter Cayetano ay mukhang hindi po yata umaayon doon sa layunin niya. Kasi ano yung nakuha niya? Instead na makakuha si Alan Peter Cayetano ng pagdududa sa harapan ng publiko, no, pagdudahan yung investigasyon nitong NBI, mukhang sinampal siya ng katotohanan sapagkat sinabi mismo ng NBI agent na nag-imbestiga, absolute threat ang nagawa di umano nito pong si Vice President Sara Duterte. At sa panig naman siyempre ng prosecution, naniniwala po sila
nananatili po yung integridad at kredibilidad bilang witness nito pong si NBI agent Kalilong. Dito nga po sa balita ng ABS-CBN News, defense failed to impeach prosecution's first witness on alleged grave threats. Nabigo ang defense team ni Vice President Sara Duterte na i-impeach ang unang testigo ng prosekusyon sa articles of impeachment na nag-aakusa ng grave threats ayon kay House Impeachment Advisor at spokesperson Robert Ace Barbers. Tama ba yung obserbasyon ni spokesperson Robert Ace Barbers ng House Impeachment Prosecution? I believe so. No? Kasi nakita naman natin kahapon mga tol kung paano po nag-cross-examine itong si Attorney Carlo Narbasa. Gumamit na nga ito ng mga dirty tactics eh. Yung estilo, ginagawa ko rin kasi ito noon mga tol nung ako po tumatayo bilang witness sa witness stand. No? Bago pa makapag-rule yung huwes, sasagot na ako ng mahaba. No? That supposedly yes or no. Mga taktika na hindi dapat ginagawa. Pero ang intention mo kasi doon, madinig ng huwes, no? Yung hindi mo masasabi kasi yes or no lang ang tanong sa iyo ng defense counsel eh. Ngayon, dapat yung mga ganong diskarte lalo sa panahon ngayon, iniiwasan na. No? Kasi dapat nakatindig ka sa ebidensya at lakas ng iyong mga argumento, mga legal na basihan para panigan ka ng korte. Ang ginawa nitong si Attorney Narbasa, magtatanong siya ngayon, magkakas siya ng doubt sa mindset ng impeachment court and I believe sa publiko. 'Di ba? Napansin po ninyo yung mga katanungan niya kahapon tapos bigla niyang i-withdraw. Hindi po yun pagkakamali mga tol. Huwag niyong maliitin si Attorney Narbasa sa nangyari kahapon. Kung titingnan po ninyo yung diskarte nila, intended po yun. Although yung iba doon talagang nararatel siya. No? Kaharap mo ba naman, batikang litigant na si Attorney Amando Ligutan. Pero isa sa mga diskarte niya yung ganong estilo na dapat hindi na ginagawa ngayon. At syempre napansin yan ni Attorney Carlo Ibanez. Basahin ko po sa inyo yung post nitong si Attorney Carlo Ibanez. Sabi niya, napansin niyo ang ginawa ni Attorney Narbasa? Tinanong niya, did you really investigate this case? Yung tanong na yon. And sabi nga ni Attorney Ligutan, objection, argumentative, 'di ba? Ibig sabihin hindi dapat ganon. Pero nasabi na eh. Ang gagawin lang ni Narbasa, di niya naman kailangan ng tanong ang sagot ng tao. I withdraw. Pero nasabi niya na. Ngayon, ang tatatak sa isipan, lalong-lalo na ng mga Duterte supporters, ay, mukhang hindi naman nag-imbestiga tong NBI agent na ito. Mukhang hinokus-pokus lang talaga nila. O, di ba? Pabor para sa kanila. I do not know kung ano ang magiging appreciation doon ng mga senator judges. Tapos bigla niyang winidraw ang tanong. That is one of the oldest dirty tricks in the book na dapat di na ginagawa at this day and age. Ang ginagawa ng abogado ay nagtatanong ng bagay na alam niyang foul, alam niyang malamang ay masusustain ang objection. Ganun nga yun nangyari, di ba? Sustained ang objection pabor kay Attorney Ligutan or prosecution. Tuloy ko po ang binabasa natin. Pero ang objective niya ay hindi talaga makakuha ng sagot. Ang objective ay magplant ng seeds of doubt sa isip ng judge at ng mga nakikinig. Pagkatapos, kapag nag-object ang kabilang panig, i-withdraw ang tanong. Hindi lamang po isang beses ginawa iyan nitong si Attorney Narbasa. Ang dami kong nakikita kahapon sa mga comments ng mga manonood natin, pinagtatawanan si Attorney Narbasa, pamali-mali daw. Nagkakamali po kayo mga tol, diskarte po nila yon. Ang intention nila doon, perception ng public. Mag-set ng narrative, partikular sa kanilang mga supporter, nakaduda-duda ang isinagawang investigasyon ng NBI. And for that matter, nag-prevail sila
sa intention na yon. I wish na hindi ganon ang mindset ng mga senator judges. Kasi alam naman natin na nag-imbestiga dito ang NBI. No? Kasi itong impeachment trial, itong depensa, alam naman nilang panalo na sila rito. Sa totoo lang, dahil yung bilang pabor na pabor para sa kanila eh. Kaya ngayon, ang tinatry po nilang i-win, yung persepsyon ng publiko, lalong-lalo na itong si Sara Duterte ay kakandidato sa 2028. Kaya nga kung matatandaan ninyo, di ba, sa last statement ng depensa, anong in-establish po nila? Pinalalabas nila na walang nagawang pagkakamali si Sara Duterte at yon ay bugso lamang ng kanyang damdamin dahil sa takot na naramdaman niya para sa kanya at sa kanyang pamilya. Nagpapaawa. Hindi nila yon pinapadinig sa mga senator judges. Tandaan niyo yan. Tandaan niyo itong sinasabi ko na ito, mga tol. Hindi nila yon layuning ipadinig sa mga senator judges. Ang layunin ng closing statement na yon kahapon ng depensa ay para sa kaalaman ng publiko. Makakuha ng simpatiya si Sara Duterte at sana wag tayong magpapauto. Ha? Sa mga manonood ni Top 1, wag po tayong magpapauto sa ganong diskarte na sasabihin nila wala daw kasalanan itong si Sara Duterte at nagtatanggol lamang sa kanyang sarili.